Hello po sa lahat. So ngayon naman po isasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So ito po yung tanong niya, nandito po sa taas. So attorney, what if mga coworkers na ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mental health ang tao? Pwede po bang kasuhan o idemanda yung mga taong naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng mental health? Sana po mapansin ang aking katanungan. So tayo naman, eto mahaba 'tong sagot natin. So please naman 'pag sumasagot tayo ng mahaba, panoorin niyo po ng buo, 'di ba? So bago po ang lahat, follow, like, and share lang po tayo. So ang sagot po natin diyan ay opo. So puwedeng-puwede mong kasuhan o idemanda ang mga coworkers na naging dahilan ng pagkasira ng iyong mental health. So sa ilalim ng batas natin, walang karapatan ang sinuman na mang-api, mangharas o magdulot ng matinding emotional at psychological na pinsala sa kanilang kapwa sa trabaho. So, depende yan sa particular na ginawa ng iyong mga katrabaho gaya ng paninirang puri, meron bang ganyan? Pambubuli o panghihiya. So, maaari silang panagutin sa pamamagitan ng mga sumusunod na legal na basehan. So, una po dyan is yung kaso sibil or civil case para sa pinsala at demanda. So, maaari kang magkain ng kaso para sa damages. O yan ay yung bayad pinsala sa regular na korte gamit ang Civil Code ng Pilipinas. So nakasaad kasi sa ating Article 19 ang abuse of rights o yung obligasyon ng bawat tao na kumilos ng may katarungan, magbigay sa kapwa ng nararapat sa kanya at maging tapat at nasa mabuting kalooban. Parang ako yan ah. Article 21. So, ang acts contrary to morals. Sino mang sinasadya o kusang nagdulot ng pinsala o sugat sa kapwa sa paraang labag sa moralidad, mabuting kaugalian o pampublikong patakaran ay obligadong magbayad ng pinsala. So, Article 2219 din, unmoral damages. Dito nakabase ang paghingi ng bayad para sa iyong mental anguish or yung matinding pagdadalamhati, yung serious anxiety or yung matinding kaba or nervyos at wounded feelings na direktang idinulot ng kanilang masasamang gawa. So pangalawa po dyan is yung kaso kriminal or criminal case in English. Oh, kung ang kanilang ginawa ay pasok sa mga krimen sa ilalim ng Revised Penal Code o iba pang espesyal na batas, maaari mo silang ipakulong or ipagmulta. So una po dyan is yung unjust vexation or yung Article 287 ng Revised Penal Code. Ito ay sinampa kung ang ginawa ng katrabaho ay walang ibang layunin kundi ang mang-asar, mang-irita, mang-api o manggulo sa kapayapaan ng pag-iisip or disturbance of the mind ng ninyo, di ba? So, pangalawa po dyan is slander or oral defamation, Article 358. Kung ikaw ay pinagchichismisan ng mga maling kwento, sinasiraan ang reputasyon o hayagang hinahamak sa harap ng ibang tao. Meron din na yung Safe Spaces Act, yung RA 11313 or yung Bawal Bastos Law. Kung ang pambubuli o harassment ay may kinalaman sa kasarian gaya ng homophobic or sexist remarks, catcalling, or malalaswang biro. Sakop ito ng batas na ito kapag or kahit pa magkapareho kayo ng posisyon o ranggo or yung tinatawag nating peer-to-peer harassment. Pangatlo po dyan is yung pananagutan sa trabaho. Meron kasing labor at administrative remedies. So we have this Republic Act 11036 or yung Mental Health Act na inaatasan ng batas na ito ang mga kumpanya na magkaroon ng mga pulisiya laban sa diskriminasyon at stigma sa mental health sa loob ng trabaho. Pwede rin yung constructive dismissal kung hindi na nakayanan ang tindi ng hostile environment kaya napilitan kang mag-resign, ituturing ito ng Korte Suprema na isang uri ng illegal dismissal at maaari kang maghabol ng back wages at damages laban sa kumpanya sa National Labor Relations Commission. So, meron po tayong mga hakbang na dapat gawin upang kayo po ay may panalo nyo yung kaso. Pero we will discuss that in another video. So, Attorney Kid Castro po, panatag ang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli.